Huwag mong ilapag ang puwit mo sa upuang yan, Ara. Ang matinis na sigaw na yon ni Mama Elena ay parang basag na salamin na humiwa sa masayang tugtugan ng party. Natigilan si Ara. Ang hawak niyang tinidor ay muntik nang mahulog sa makintab na sahig ng hotel function hall. Naramdaman niya ang init na gumapang mula sa kanyang leeg paakyat sa kanyang mukha habang ang lahat ng mga mata, mga kamag-anak, mga kaibigan ng pamilya at mga mayayamang kumari ng kanyang biyenan ay sabay-sabay na nakatingin sa kanya. Ang dapat sana ay simpleng pag-upo niya sa tabi ng kanyang asawang si Marco para sa dinner ay naging isang pampublikong paglilitis. Lumapit si Mama Elena. Ang suot nitong pulang gown ay kasing tapang ng kanyang tabas ng dila. Hinablot nito ang plato mula sa tapat ni Ara. Ang mesang ito ay para sa mga VIP at sa mga taong may ambag sa pamilyang ito. Mariing sabi ni Elena, sapat lang para marinig ng mga nasa kabilang mesa pero parang kulog sa pandinig ni Ara. Hindi ito para sa mga palamunin. Doon kayo ni Lina sa kusina kumain. Mas bagay kayo doon. Narinig ni Ara ang mahinang hagigikan ng ilang mga tita sa kabilang table. Napatingin si Ara kay Marco, ang asawa niya, ang ama ng anak niya. Nakayuko lang si Marco, kunwaring busy sa pag-aayos ng kanyang table napkin. Ni hindi man lang ito tumingin sa kanya. Ang katahimikan ni Marco ay mas masakit pa kaysa sa sigaw ni Elena. Ito ang katahimikan ng pagpayag. Ito ang katahimikan ng pagtataksil. Mommy! Narinig ni Ara ang maliit at nanginginig na boses ng kanyang 5 taong gulang na anak na si Lina. Mahigpit ang hawak ng bata sa laylayan ng kanyang bestida. Bakit po galit si Lola? Gutom na po ako. Lumunok si Ara. Pilit na pinipigilan ang luhang nagbabadyang pumatak. Hindi dito. Hindi sa harap nila. Halika na, baby. Bulong niya. Ang boses ay basag, pero pilit na pinatatag. Doon na lang tayo sa loob. Hinila niya si Lina palayo sa magagarbong chandelier at mababangong bulaklak patungo sa masikip, mainit at maingay na service kitchen ng hotel. Pagpasok nila sa kusina, sinalubong sila ng usok at amoy ng mantika. Ang mga waiter at chef ay nagkukumahog, nagugulat pa nang makita silang pumasok. Walang mesa doon, walang upuan. Napilitan silang umupo sa isang maliit na bangkito sa gilid, malapit sa tambakan ng mga maruruming plato. Kumuha si Ara ng isang platito at nilagyan iyon ng ilang pirasong lumpiang nakuha niya bago sila pinalayas. Kain ka na, anak, sabi ni Ara habang pinupunasan ng pawis sa noo ni Lina. Mainit sa kusina, malayo sa aircon ng ballroom. Mommy, bakit hindi natin kasama si Daddy? Tanong ni Lina habang sumusubo. Sabi niya kakain tayo ng cake. Parang pinipiga ang puso ni Ara. Paano niya ipapaliwanag sa isang bata na ang tatay nito ay mas piniling protektahan ang ego ng kanyang ina kaysa sa dignidad ng kanyang mag-ina? Tumayo si Ara at lumapit sa maliit na bintanang salamin ng pintuan ng kusina. Sinilip niya ang ballroom. Nakita niya si Marco. Nakatayo ito ngayon, may hawak na wine glass at nakikipagtawanan sa mga bisita. Nakangiti ito ng malapad, parang walang nangyaring masama. Parang wala siyang asawa at anak na pinalayas at pinakain sa tabi ng basurahan. Nakita ni Ara si Mama Elena na lumapit kay Marco at inakbayan ito. May binulong ang matanda at tumango-tango lang si Marco bago humalik sa pisngi ng ina. Ang perfect family na ipinagmamalaki nila sa social media. Sa sandaling iyon, may kung anong namatay sa loob ni Ara. Ang pag-asang magbabago pa si Marco. Ang paniniwalang kung magpapakabait siya at magtitiis, matatanggap din siya ni Elena. Habang nakasilip, narinig niya ang boses ni Elena mula sa labas dahil bumukas ng bahagya ang pinto nang lumabas ang isang waiter na may bitbit na tray. Malinaw na malinaw ang boses ni Elena. Hayaan mo sila, Marco. Sanay naman sa hirap niyang asawa mo. Pasalamat nga siya
At nakakatikim siya ng pagkain sa ganitong hotel. Alam naman ng lahat na palamunin lang siya. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Ara. Palamunin? Napahigpit ang hawak niya sa siradura ng pinto hanggang sa mamuti ang kanyang mga knuckles. Ang perang pambayad sa venue na ito, ang catering, ang lechon na pinagpipistahan nila ngayon, lahat yon galing sa ipon niya. Lahat yon galing sa pagpupuyat niya sa online selling at pagtanggap ng samut-saring labada at sideline habang natutulog si Marco. Ibinigay niya ang pera kay Marco noong nakaraang linggo dahil ang sabi nito, nahihiya daw siyang malaman ni Mama Elena na sa asawa galing ang pera. Para daw sa pride ni Marco bilang lalaki. Pumayag si Ara para sa kapayapaan, para sa ego ng asawa niya. Pero ito ang kapalit. Ang tawagin siyang palamunin habang nilalamon nila ang pagkaing galing sa pawis at dugo niya. Tumingin ulit siya kay Marco. Inaasahan niyang ipagtatanggol siya nito. Inaasahan niyang sasabihin nito, "Ma, hindi totoo yan." Si Ara ang nagbayad ng lahat. Pero tumawa lang si Marco. Tumawa ito at sumagot, "Hayaan mo na siya, Ma. Basta masaya ka sa birthday mo. Yun ang mahalaga." Bumagsak ang balikat ni Ara. Sa sandaling iyon, hindi lang galit ang naramdaman niya. Naramdaman niya ang pagkaubos. Ubos na siya. Lumingon siya sa anak niyang si Lina na tahimik nang ngumunguya ng lumpia sa tabi ng basurahan. Ang dumi ng sahig, ang init ng hangin. Hindi ito ang buhay na ipinangako niya sa kanyang anak. Pinahid ni Ara ang luhang tumulo sa kanyang pisngi. Ito na ang huling luha na sasayangin niya para sa mga taong ito. Lumapit siya kay Lina at kinuha ang bag nila. "Mami, tapos na po ba tayo kumain?" Inosenteng tanong ni Lina. Umiling si Ara. Pero sa pagkakataong ito, wala nang bahid ng awa sa sarili ang kanyang mukha. "Oo anak, tapos na tayo dito. Tapos na." Binuhat niya si Lina. Hindi na siya dumaan sa main exit ng ballroom kung saan nandoon sila. Lumabas sila sa backdoor ng kusina, papunta sa madilim na parking lot. Habang naglalakad palayo sa ingay ng party, naramdaman ni Ara ang pag-vibrate ng cellphone niya sa bulsa. Isang notification mula sa bangko. Binuksan niya ito, umaasang may natira pa, kahit paano, sa joint account nila para makapag-check-in man lang sa isang murang inn ngayong gabi. Pero nanlaki ang mga mata niya sa nakita. Account balance, PHP 0.0. Recent transaction, transfer to G Casino account, PHP 150,000 AUSO. Napahinto si Ara sa gitna ng kalsada. Ang PHP 150,000 na yon ay ang tuition fee ni Lina para sa susunod na taon. Ang natitira nilang ipon na nakatago sa education fund na hindi dapat galawin. Nanginginig ang mga kamay ni Ara. Hindi sa lamig, kundi sa puot. Kinuha sila ni Elena ng dignidad kanina. Ngayon, pati kinabukasan ng anak niya, ninakaw din nila. Tumingala si Ara sa langit. Huminga siya ng malalim, nilalanghap ang hangin ng kalayaan sa labas ng nakakasakal na pamilyang iyon. "Humanda kayo," bulong niya sa hangin. Ang boses ay matalim at puno ng banta. Nagsimula siyang maglakad muli, palayo sa hotel, palayo kay Marco, dala ang isang planong unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Hindi ito ang katapusan. Ito pa lang ang simula ng paniningil. Padabog na isinara ni Marco ang pinto ng kanilang apartment. 12:00 na ng gabi. Tahimik ang buong bahay, pero ramdam niya ang bigat ng hangin. Masakit ang ulo niya. Halo-halong epekto ng alak at inis. Bakit ba kailangang maging ganito kakomplikado ang lahat? Birthday lang naman ng mama niya. Isang gabi lang na dapat magbigayan. Pero heto, uuwi siya sa bahay na sigurado siyang sasalubungin siya ng sumbatan at iyakan. "Ara?" Tawag niya. Walang sumagot. Tinanggal niya ang kanyang necktie at inihagis ito sa sofa. "Ara."
Kung magmumukmok ka dyan dahil lang sa nangyari kanina, pwede ba? Itulog mo na lang yan. Sigaw niya habang naglalakad papunta sa kwarto. Pagod ako, okay? Huwag mo na akong dagdagan ng stress. Pagbukas niya ng pinto ng kwarto, natigilan siya. Hindi nakahiga si Ara. Hindi rin ito umiiyak sa sulok gaya ng inaasahan niya. Bukas ang malaking cabinet. Ang mga damit ni Ara at ni Lina ay nakakalat sa kama. Isang malaking maleta ang nakabukas sa gitna ng silid. At mabilis, pero maingat na nagtutupi si Ara ng mga damit. Kumunot ang noo ni Marco. Tumataas ang dugo niya. Ano na naman to? Singal niya. Magdadrama ka na naman ba? Aalis-alis ka kunwari, tapos hihintayin mong pigilan kita? Ara, ang tanda na natin para sa ganitong laro. Hindi siya tinignan ni Ara. Patuloy lang ito sa pagpasok ng mga damit sa maleta. Ang katahimikan nito ay hindi normal. Dati, kapag nag-aaway sila, umiiyak si Ara, nagmamakaawa, o kaya ay nagpapaliwanag. Pero ngayon, blanko, walang emosyon. Parang hangin lang si Marco sa paningin niya. Lumapit si Marco at hinablot ang damit na hawak ni Ara. Kinakausap kita. Bingi ka ba? Sa wakas, tumingin si Ara sa kanya. Mata sa mata, pero walang luha. Ang nakita ni Marco sa mga mata ng asawa niya ay hindi lungkot, kundi pagod. At may halong pandidiri. Ibabalik mo ba yan o isasama ko sa dadalhin ko? Mahinahong tanong ni Ara. Napakalamig ng boses niya. Natawa ng mapakla si Marco. Talagang aalis ka? Dahil lang pinalipat kayo ng upuan ni Mama? Diyos ko, Ara, ang babaw mo. Sa kusina lang naman kayo pinakain, hindi naman kayo ginutom. Pagkain pa rin yun. Mabilis na kumilos si Ara. Isinara niya ang zipper ng maleta. Oo, Marco, pagkain pa rin yun. Ang pagkain na binayaran ko, gamit ang perang pinaghirapan ko, habang ikaw, nagpapakasarap sa aircon, kasama ang nanay mong walang ibang ginawa, kundi insultuhin ako. Natigilan si Marco. Napalunok siya. Susumbatan ba ito? Nauutal niyang sagot, pilit na binabalik ang tapang. Pera mag-asawa yon, Ara. Obligasyon nating pasayahin si Mama. Matanda na siya. Bakit ba napaka-selfish mo? Sarili mo lang iniisip mo. Binuhat ni Ara ang maleta. Ginising niya si Lina na natutulog sa maliit na kama sa gilid. Mami? Ungol ni Lina. Kinukusot ang mata. Tara na anak. Aalis na tayo. Bulong ni Ara. Hinarangan ni Marco ang pinto. Hindi ka aalis. Kapag lumabas ka ng pintong yan, Ara, wag ka nang babalik. Tandaan mo yan. Wala kang pupuntahan. Sino ba ang tatanggap sa'yo? Wala kang trabaho, wala kang pera. Alam ni Marco na masakit ang mga salitang yon. Ginagamit niya yon palagi para matakot si Ara, para manatili ito. Pero imbes na matakot, ngumiti lang si Ara ng mapait. Wala nga siguro akong pera ngayon, Marco, sabi ni Ara at may diin sa salitang ngayon. Pero mas pipiliin ko pang matulog sa kalsada kasama ang anak ko kaysa manatili sa impyernong to kasama ang isang duwag na katulad mo. Tinulak siya ni Ara. Hindi malakas, pero sapat para mapatabi siya sa gulat. Naglakad ang mag-ina palabas ng kwarto, palabas ng bahay, hanggang sa marinig na lang ni Marco ang tunog ng gate na sumara. Naiwan si Marco sa gitna ng sala. Sige, umalis ka, sigaw niya sa nakasarang pinto. Babalik ka rin kapag gutom ka na. Wag na wag kang hihingi ng tulong sa akin. Kumuha siya ng bote ng beer sa ref at uminom ng dire-diretso. Galit siya. Galit na galit siya dahil hindi gumana ang dati niyang teknik. Bakit hindi natakot si Ara? Biglang pumasok sa isip niya ang sinabi ni Ara kanina. Wala nga siguro akong pera ngayon. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Ibinaba niya ang bote ng beer. Ang alak sa utak niya ay biglang naglaho. Napalitan ng kaba. Mabilis niyang kinapa ang cellphone niya sa bulsa. Nanginginig ang mga daliri niya
habang dinadial ang numero ni Elena. Isang ring, dalawang ring. Hello? Marco? Sagot ni Elena sa kabilang linya. Maingay pa rin sa background. Mukhang nagkakasiyahan pa ang mga bisita. Oh, bakit napatawag ka? Nakaalis na ba yung asawa mong maarte? Napaupo si Marco sa sofa. Ang pawis ay tumutulo sa kanyang noo kahit nakabukas ang electric fan. Garalgal ang boses ni Marco. Lumayas na siya. Dala niya si Lina. Oh, edi mabuti. Good riddance. Tawa ni Elena. Hayaan mo siyang magdusa para malaman niya ang lugar niya. Hindi yun ang inaalala ko, ma. Sigaw ni Marco. Dahilan para tumahimik ang nasa kabilang linya. Huminga ng malalim si Marco. Ang puso niya ay kumakalabog sa kanyang dibdib na parang sasabog. Ma, paano kung pumunta siya sa bangko bukas? Paano kung i-check niya ang joint account para kumuha ng pera? Katahimikan sa kabilang linya. Nawala ang tawa ni Elena. Marco, seryosong sabi ng ina niya. Siguraduhin mong hindi niya malalaman na simot na ang account na yon. Dahil kapag nalaman niyang naipustahan ko na ang pang-tuition ng anak niyo, tayong dalawa ang yari. Napahawak si Marco sa ulo niya. Huli na yata ang lahat, ma. Bulong niya sa sarili habang inaalala ang kakaibang tingin ni Ara kanina. Huli na yata. Mabigat ang talukap ng mga mata ni Ara nang magising siya. Hindi pamilyar ang kisame. Hindi amoy luma at amoy alak na gaya ng sa bahay nila ni Marco. Amoy kape at pritong bawang. Nasa sala siya ng bahay ng best friend niyang si Myra. Sa tabi niya, mahimbing pa ring natutulog si Lina, nakayakap sa paborito nitong unan na nagawa pa niyang isiksik sa maleta kagabi. Napabuntong hininga si Ara. Hindi pala panaginip ang lahat. Totoo ang pagpapahiya, totoo ang paglayas, at totoo na wala silang pera. Dahan-dahang bumangon si Ara. Kailangan niyang kumilos. Hindi pwedeng umasa lang siya kay Myra habang buhay. Kailangan niyang i-withdraw ang natitirang laman ng joint account nila ni Marco bago pa ito maunahan ng asawa niya. Alam niyang galit si Marco at kapag galit ito, kaya nitong gawin ang lahat para pahirapan siya. Gising ka na pala. Bati ni Myra mula sa kusina. May hawak na sandok. Kain muna kayo bago ka umalis. Umiling si Ara habang inaayos ang buhok. Salamat, Myra. Pero kailangan kong pumunta sa bangko ng maaga. Baka ma-freeze ni Marco yung account o kung ano. Mabilis na nag-ayos si Ara. Bit-bit ang kaba sa dibdib. Nagtungo siya sa pinakamalapit na branch ng bangko pagkabukas nito. Malamig sa loob ng bangko pero pinapawisan ng malagkit si Ara habang nakapila. Nang tawagin ang number niya, halos takbuhin niya ang counter. Good morning, ma'am. I'd like to check the balance of this account and withdraw everything. Sabi ni Ara, sabay abot ng passbook. Kinuha ng teller ang passbook at nag-type sa computer. Ilang sandali ang lumipas. Kumunot ang noo ng babae. Tumingin ito kay Ara. Tapos sa screen, tapos kay Ara ulit. Ma'am? Alanganing tawag ng teller. Bakit? May problema ba? Bumilis ang tibok ng puso ni Ara. Ma'am, wala po kasing laman ng account. 0 balance po. Nanigas si Ara. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo. Imposible. Bulong niya. May mahigit 150,000 dyan. Para sa anak ko yan. Pakicheck ulit, miss. Parang awa mo na. Ipinaharap ng teller ang monitor kay Ara. Ma'am, heto po. Last transaction was 3 days ago. Online fund transfer to an account under the name of Dragon Pearl Financing Corp. Dragon Pearl Financing, lending company. Nanghina ang mga tuhod ni Ara. Napakapit siya sa counter para hindi bumagsak. Hindi lang basta kinuha ni Marco ang pera. Ibinayad niya ito sa utang. Lumabas si Ara ng bangko na parang lantang gulay. Ang init ng araw sa labas ay hindi niya maramdaman. Ang tanging nararamdaman niya ay ang galit na unti-unting namumuo sa kanyang sikmura na humahalo sa matinding takot
para sa kinabukasan ni Lina. Bumalik siya sa bahay ni Myra, tulala. Ara, anong nangyari? Sa lubong ni Myra, hindi sumagot si Ara. Dumiretso siya sa maleta niya at hinalungkat ang laptop na dala niya. Ito ang lumang laptop na ginagamit ni Marco minsan na aksidenteng nadampot ni Ara kagabi sa pagmamadali. Binuksan niya ito. Kailangan niyang malaman kung ano ang Dragon Pearl Financing, bakit may utang si Marco, at bakit ang education fund ni Lina ang pambayad. Buti na lang, naka-auto-login pa ang email ni Marco. Nanginginig ang mga daliri ni Ara habang ini-scroll ang inbox. Puro spam, puro promotion. Pumunta siya sa sent items. Doon, nakita niya ang isang email na ipinadala ni Marco sa ina nito, kay Elena, noong isang araw lang. Subject, resibo at kontrata. Binuksan ni Ara ang email. Walang laman na message. Isang attachment lang. Isang PDF file. Kinlik niya ito. Bumungad sa screen ang isang loan agreement mula sa isang illegal lending shark na nagkukubli bilang financing company. Halos 500,000 pesos ang inutang at ang petsa ay noong nakaraang buwan pa. Binasa ni Ara ang mga detalye habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Pambayad sa sugal, malinaw sa mga chat logs na naka-attach na ang pera ay dinala sa kasino. Pero hindi iyon ang dumurog sa puso ni Ara. Hindi ang sugal, hindi ang utang. Ang dumurog sa kanya ay ang nasa huling pahina ng kontrata, sa parteng garantor at collateral. Nandoon ang pangalan ni Marco bilang umutang at sa ibaba, nandoon ang pangalan ni Ara bilang co-maker. May pirma sa ibabaw ng pangalan niya. Isang pirmang pamilyar na pamilyar, pero alam niyang hindi siya ang gumuhit. Ginamit ni Marco ang pangalan niya. Pineke nito ang pirma niya. At ang collateral na nakasulat, property title number 1245, registered under the name of Ara May Santos. Ang maliit na lupa na pamana ng namayapa niyang tatay. Ang nag-iisang bagay na sa kanya talaga. Ang lupang pinapangarap niyang tayuan ng bahay para sa kanila ni Lina, balang araw, isinangla ito ni Marco. At dahil hindi na bayaran ng utang, ang perang nasa bangko nila, ang hinatak ng lending company bilang partial payment, at ang lupa. Ang lupa ay nasa bingit na ng pagremata. Napahagulhol si Ara, napayuko siya sa harap ng laptop, niyakap ang sarili habang umaalog ang balikat. Akala niya, masamang asawa lang si Marco. Akala niya, sunod-sunuran lang ito sa nanay. Hindi pala. Kriminal ang asawa niya. Isang magnanakaw na walang konsensya. Sa gitna ng pag-iyak, narinig ni Ara ang tawa ni Lina na naglalaro sa sala. Inangat ni Ara ang ulo niya. Pinahid ang luha gamit ang likod ng kanyang palad. Ang sakit sa dibdib niya ay unti-unting nagiging puot. Isang malamig at matalim na puot. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Kinuhanan niya ng picture ang kontrata sa screen. Sinave niya ang file at ipinasa sa sarili niyang email. Huminga siya ng malalim. Gusto niyo ng laro? Bulong ni Ara sa screen, nakatitig sa pangalan ni Marco at Elena. Pagbibigyan ko kayo. Isinara niya ang laptop ng padabog. Nakaupo si Ara sa pinakasulok na mesa ng isang fast food chain. Suot niya ang isang malaking sombrero at dark glasses kahit na nasa loob siya ng mall. Ayaw niyang may makakilala sa kanya. Ayaw niyang makita ng kahit na sino ang pamumugto ng kanyang mga mata. Sa harap niya ay si Rolly, isang kababata at dating kaklase na ngayon ay nagtatrabaho bilang security supervisor sa casino kung saan madalas makita si Elena. Sigurado ka bang gusto mong makita to, Ara? Tanong ni Rolly. Mababa ang boses nito, puno ng pag-aalala. Mabigat to, baka hindi mo kayanin. Huminga ng malalim si Ara. Ang kape sa harap niya ay kanina pa lumamig. Wala nang mas bibigat pa sa nalaman ko kahapon, Rolly. Ipakita mo na. Dahan-dahang inilapag ni Rolly ang isang tablet sa mesa. May nakasalpak na earphones dito. Isinuot ni Ara ang isa sa kanang tainga niya.
Pinindot ni Rolly ang play. Sa screen, bumungad ang magulo at makulay na loob ng VIP room ng casino. Nakita agad ni Ara si Mama Elena. Nakaupo ito sa harap ng baccarat table, magulo ang buhok at nanginginig ang mga kamay habang humihit-hit ng sigarilyo. Pero hindi si Elena ang dahilan kung bakit nanikip ang dibdib ni Ara, kundi ang lalaking katabi nito, si Marco. Nakaakbay si Marco sa ina niya. May hawak na makapal na envelope. Nakita ni Ara sa video kung paano inabot ni Marco ang pera sa dealer para palitan ng chips. Diniin ni Ara ang earphone sa tainga niya para marinig ang sinasabi nila. Malabo ang audio, pero dahil VIP room ito, narinig niya ang bawat salita. "Ma, last na to ha?" sabi ni Marco sa video. "Ubos na ang savings namin ni Ara. Isinanla ko na, pati yung lupa niya sa probinsya." Napatakip ng bibig si Ara. Naramdaman niya ang pag-akyat ng asido sa lalamunan niya. Sa video, tumawa lang si Elena habang inaayos ang chips. "Huwag kang mag-alala, anak. Babawi tayo ngayon." Sa katanga naman niyang asawa mo, hindi niya mapapansin na nawawala ang titulo ng lupa. Masyado siyang busy sa kakadiskarte ng barya-barya. Hinihintay ni Ara na magalit si Marco. Hinihintay niyang ipagtanggol siya nito. Pero sa screen, nakita niyang ngumiti si Marco. Isang nangiting mapakla, pero ngiti pa rin. "Basta ma," sagot ni Marco. "Kapag nanalo ka, ibabalik natin agad ha. Baka mahalata niya kapag nagpadala na ng notice ang bangko." Oo, ako ang bahala." Napakadaling utuin ni Ara. Konting iyak lang bibigay na yon. Pinindot ni Ara ang pause. Nanginginig ang buong katawan niya. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa matinding pandidiri. Ganoon lang pala siya sa kanila. Isang tanga, isang taong madaling utuin. Ang asawa niyang pinagkatiwalaan niya ng buhay niya. Kasabwat pala sa pag-ubos sa kinabukasan nila. Hindi lang pala si Marco sunod-sunuran. Kusa siyang sumasama sa hukay. Kusa siyang nagnanakaw para sa bisyo ng nanay niya. "Ara?" Tawag ni Rolly. Tinanggal ni Ara ang earphone. Ibinalik niya ang tablet kay Rolly. "Pwede ko bang mahingi ang copy niyan?" tanong ni Ara. Ang boses niya ay naging matigas. Wala na ang garalgal. Tuyong-tuyo na ang mga mata niya. "Oo naman, nasa USB na yan." Inabot ni Rolly ang isang maliit na flash drive. "Mag-ingat ka, Ara. Delikado ang mga taong yan kapag nagigipit." Kinuha ni Ara ang USB at mahigpit itong kinuyom sa kanyang palad. Ito ang sandata niya. Ito ang punyal na gagamitin niya para putulin ang ugnayan sa mga taong sumira sa kanya. Tumayo siya para umalis, pero biglang nag-vibrate ang cellphone niya. Isang text message mula kay Marco. Binuksan niya ito. "Babe, uwi na kayo please. Miss na miss ko na kayo ni Lina. Kinausap ko na si Mama." Na-realize niyang mali siya. Gusto niyang bumawi. "May dinner bukas sa bahay, tayo-tayo lang. Para magkaayos na tayo. Please," para kay Lina. Napatawa ng mahinan si Ara. Isang tawang walang halong saya. "Para kay Lina," ulit niya sa sarili. "Ang kapal ng mukha mo." Alam niyang patibong ito. Alam niyang walang sorry na mangyayari. Kung totoo ang hinala niya, gusto lang silang pauwiin ni Marco dahil kailangan nila ng pirma niya. Siguro ay may nalaman na sila tungkol sa lupa. O kailangan nila siyang paamuin para hindi siya magdemanda. Nag-type si Ara ng reply. "Sige, uuwi kami bukas." Maikli, walang emosyon. Tumingin siya sa salamin ng fast food chain. Hindi na siya ang Ara na umiiyak sa kusina. Hindi na siya ang Ara na nagmamakaawa ng atensyon. "Gusto niyo ng dinner?" Bulong niya habang isinusuokbit ang bag. "Pagbibigyan ko kayo. Sisiguraduhin kong hindi niyo makakalimutan ang gabing to." Lumabas siya ng restaurant. Hawak ang ebidensya sa kanyang kamay. Handa na para sa huling yugto ng kanyang pagbabalik. Nakaupo si Elena sa kanyang paboritong velvet armchair. Hawak ang isang kopita ng red wine. Pinagmamasdan niya ang kanyang sarili sa malaking salamin sa sala. Maganda pa rin siya. Kahit puno na ng lamat ang pader ng bahay nila at baon na sila sa utang,
Hindi niya hahayaang makita ng ibang tao na bumabagsak na ang kanyang imperyo. Ayusin mo nga ang mukha mo, Marco. Mariing utos niya nang hindi lumilingon. Nasa likuran niya si Marco, nakatayo at hindi mapakali. Pinagpapawisan ito kahit nakatodo ang aircon. Ma, sigurado ka ba dito? Nanginginig ang boses ni Marco. Paano kung basahin niya yung dokumento? Paano kung maghinala siya? Ibinaba ni Elena ang wine glass. Tumayo siya at hinarap ang kanyang anak. Lumapit siya at marahas na inayos ang kwelyo ng polo shirt nito. Huwag kang tanga, Marco. Kilala ko ang asawa mo. Malambot ang puso noon, lalo na pagdating sa anak niyo. At mas lalo na pagdating sa'yo, sabi ni Elena. May halong panghahamak sa boses. Naglakad si Elena papunta sa center table. Nandoon ang isang makapal na brown envelope. Kinuha niya ito at inilabas ang laman. Isang special power of attorney. Isang dokumentong nagbibigay ng karapatan kay Marco na ibenta ang bahay na tinitirhan nila ngayon. Ang bahay na nakapangalan pa sa mga magulang ni Ara bago ito namatay, na nailipat na sa pangalan ni Ara. Ito na lang ang natitirang asset na pwede nilang pigain. Makinig ka, sabi ni Elena. Hawak ang papel. Ang sasabihin mo, ito ay papers para sa educational plan ni Lina. Sabihin mo, bawi natin ito dahil nagalaw natin ang savings nila. Sabihin mo, kailangan niyang pumirma agad para ma-process bago mag-deadline. Napalunok si Marco. Ma, nagsisinungaling na tayo. Nagnanakaw pa tayo. Humalakak si Elena. Ang tawa niya ay matinis at nakakapanindig balahibo. Marco, hindi ito pagnanakaw. Survival ito. Gusto mo bang maputulan ka ng daliri ng mga pinagkakautangan natin sa kasino? Gusto mo bang makulong tayong dalawa dahil sa estafa? Umiling si Marco na mumutla. Eh di gawin mo ang sinasabi ko, sigaw ni Elena. Kailangan nating makuha ang pirma niya ngayong gabi. Kapag napirmahan niya yan, makakakuha tayo ng cash advance bukas na bukas din. Mababayaran natin ang interes at makakahinga tayo. May kumatok sa pinto. Pumasok ang katulong na may dalang tray ng pagkain para sa party mamaya. Agad na nagbago ang anyo ni Elena. Mula sa pagiging dragon, naging maamong tupa ang mukha niya. Ngumiti siya sa katulong. Yaya, pakiayos ang mga bulaklak sa mesa ha. Gusto ko special ang dinner. Magbabati na kami ng manugang ko. Malambing na sabi ni Elena. Pagkalabas ng katulong, bumalik ang talim ng tingin niya kay Marco. Isinuksok ni Elena ang dokumento sa loob ng isang folder na may nakalagay na logo ng isang sikat na insurance company. Pekeng folder. Inimbitahan ko rin si Attorney Gozon at ang tita baby mo. Dagdag ni Elena. Nanlaki ang mata ni Marco. Bakit nandito sila? Akala ko ba tayo-tayo lang? Kailangan ng pressure, anak. Paliwanag ni Elena habang nagsasalin ulit ng wine. Kapag nakita ni Ara na nandito ang mga respetadong tao, mahihiya siyang tumanggi. Mahihiya siyang busisiin ang mga papel. Alam mo naman yang asawa mo, takot mapahiya. Takot maging bastos sa harap ng matatanda. Tumango-tango si Marco. Unti-unting nakukumbinsi. Tama ka, ma. Hindi siya makakahindi kapag nandoon si Tita Baby. Lumapit si Elena sa anak at hinaplos ang pisngi nito. Kaya galingan mo ang pag-arte mamaya ha. Magpaawa ka. Lumuhod ka kung kailangan. Sabihin mo mahal na mahal mo siya. Sabihin mo gagawin mo ang lahat para sa pamilya niyo. Napabuntong hininga si Marco. Sige ma, gagawin ko. Umalis si Marco para magbihis. Naiwan si Elena sa sala. Muli siyang humarap sa salamin. Inayos niya ang kanyang buhok at naglagay ng fresh coat ng pulang lipstick. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Nakikita niya ang isang babaeng matalino, madiskarte at hindi nagpapatalo. Para sa kanya, si Ara ay isang langgam lang na kailangang tapakan para makasurvive ang reyna. Ngabong gabi, bulong ni Elena sa kanyang sarili habang unti-unting sumisilay ang isang nangiting tagumpay sa kanyang mga labi.
Ngabong gabi, Ara. Hubad ka na sa lahat. Wala kang matitira. At sa huli, magpapasalamat ka pa sa akin dahil tinuruan kitang maging matatag. Tumunog ang doorbell. Dumating na sila. Uminom si Elena ng huling lagok ng wine. Let the show begin. Bulong niya at naglakad papunta sa pinto nang may pekeng ngiti na abot hanggang tainga. Parang bumagal ang ikot ng mundo. Ang tunog ng nabasag na baso sa paanan ko ay tila kulog na gumising sa akin mula sa isang mahabang panaginip. Isang napakagandang panaginip na bangungot pala sa totoong buhay. May let me explain. Humakbang palapit si Ethan. Ang mga kamay niya ay nakalahad na parang sumusuko. Ang mukha niya ay puno ng takot. "Wag!" Sigaw ko. Umatras ako. Muntik na akong matapakan ng bubog. Pero wala akong pakialam sa sakit. Mas masakit ang narinig ko. "Wag na huwag mo akong hahawakan." Mabilis kong nilampasan si Ethan at pumasok sa loob ng kanyang opisina. Kailangan kong makita. Kailangan kong kumpirmahin. "May, please, makinig ka muna sa akin." Habol niya. Hindi ko siya pinansin. Dumiretso ako sa mesa niya kung saan nakakalat ang mga papeles na binabasa niya kanina habang kausap ang abogado. Hinablot ko ang pinakaibabaw na folder. Binuksan ko ito at bumungad sa akin ang isang DNA test result. Subject 1. Carlos Montenegro, deceased. Subject 2. Jeric, minor. Probability of paternity, 99.29%. Nanginig ang mga kamay ko at nabitawan ko ang folder. Nagkalat ang mga papel sa sahig. Napatingin ako sa isa pang dokumento. Isang draft ng custody petition. Nakapangalan kay Ethan Zamora bilang petitioner. Laban sa akin. Montenegro Estate. Bulong ko, ang boses ko ay basag. Tumingin ako kay Ethan na nakatayo sa may pinto. Hindi makatingin ng diretso sa akin. Ang batang pinapahanap mo sa akin noon. Ang batang tagapagmana na sinasabi mo, si Jeric yon? Hindi siya sumagot, pero ang pananahimik niya ay sapat na. Tumawa ako ng mapakla. Tuloy-tuloy ang pagpatak ng luha ko, pero ang naramdaman ko ay hindi lungkot, galit, umaapoy na galit. "Kaya ka lumapit?" Tanong ko. Dinuduro siya. "Kaya ka nagpakaninong? Kaya ka nagdala ng gamot nung may sakit siya? Kaya ka nag-offer ng bahay mo? Para ano? Para makuha ang loob namin bago mo kami saksakin patalikod?" "Hindi, May. Mali ang iniisip mo." Katwiran niya. Lumapit siya at hinawakan ng braso ko. "Oo, noong una. Yun ang plano. Pero nagbago ang lahat. Minahal ko si Jeric. Minahal ka Pak! Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi niya. Namamanhid ang palad ko sa lakas ng sampal na yon. Nanlaki ang mga mata ni Ethan. Hawak ang pisngi niya. Gulat na gulat. "Huwag mong babuyin ang salitang pagmamahal." Nanggigigil kong sabi. Ang pagmamahal, hindi nagsisinungaling. Ang pagmamahal, hindi nanlilinlang. Ginamit mo lang kami. Ginamit mo ang kahinaan ko bilang ina para makuha ang gusto mo. May, maniwala ka. Tinutulungan ko kayo laban kay Lorna. Tinutulungan? Asik ko. Tinutulungan mo kaming ilayo kay Lorna para ikaw ang kumuha sa kanya. Anong pinagkaiba nyo? Pareho lang kayo. Pareho kayong tingin kay Jeric ay isang premyo, isang asset, hindi isang tao. Tumalikod ako at mabilis na tumakbo palabas ng opisina. Dumiretso ako sa guest room kung saan nandoon si Jeric. Kinuha ko ang diaper bag at padabog na isinilid ang mga gamit. Nanginginig ang buong katawan ko. Gusto kong sumigaw, gusto kong magwala. Pero kailangan kong maging matatag para sa anak ko. Nagising si Jeric sa ingay at nagsimulang umiyak. "Shh! Aalis na tayo, baby! Aalis na tayo sa impyernong to!" Bulong ko habang mabilis ko siyang kinakarga. Paglabas ko ng kwarto, nakaharang si Ethan sa main door. "May, huwag kang umalis. Delikado sa labas. Si Lorna,
Mas delikado sa tabi mo. Sigaw ko. Kay Lorna, alam kong kalaban siya. Pero ikaw ang pinakamasahol kasi pinaramdam mo sa akin na kakampi kita. Pinaramdam mo sa akin na pwede kitang mahalin. Natigilan si Ethan. Nakita ko ang sakit sa mga mata niya, pero wala na akong pakialam. Kung nasasaktan siya, kulang pa yon sa sakit na nararamdaman ko ngayon. Tumabi ka. Utos ko. May please, gabi na. Umuulan. Saan kayo pupunta? Pagmamakaawa niya. Kahit saan. Basta malayo sa'yo. Lumapit ako sa kanya. Ang mga mata ko ay puno ng determinasyon. Subukan mo kaming pigilan, Ethan. Subukan mo. At ipapangako ko sa'yo, kakalimutan kong abogado ako. Papatayin kita. Nakita niya sa mga mata ko na seryoso ako. Nakita niya ang ina na handang pumatay para sa anak. Dahan-dahan siyang tumabi. Bumagsak ang mga balikat niya. Tila isang sundalong sumuko sa laban. Binuksan ko ang pinto at lumabas. Paglabas ko ng labi ng kondo, sinalubong ako ng malakas na ulan. Wala akong dalang payong. Yakap-yakap ko si Jeric para hindi siya mabasa. Habang ang ulan ay humahalo sa mga luha ko. Pumara ako ng taxi. Nang makasakay kami, doon lang ako bumigay. Napasandal ako sa upuan at humagulgol. Ang sakit. Sobrang sakit. Akala ko, siya na ang sagot sa mga dasal ko. Akala ko, nahanap ko na ang protektor namin. Iyon pala, siya ang predator na matagal nang nag-aabang. Biglang tumunog ang cellphone ko. Isang text message mula sa sekretary ko. Si Jen, attorney, may dumating na sheriff kanina sa bahay niyo. May dalang court order, temporary restraining order at writ of habeas corpus galing sa kampo ni Lorna. Pinapatawag kayo sa korte bukas na bukas din. Sabi nila, kapag hindi nyo nilabas ang bata, ipapadampot kayo. Napabitaw ako sa cellphone ko. Wala na. Wala na akong matatakbuhan. Sa likod ko, si Ethan na traidor. Sa harap ko, si Lorna nagahaman. At ako ay isang single mother na walang pera, walang kapangyarihan, at ngayon, wala nang kakampi. Tiningnan ko si Jeric na natutulog sa bisig ko. Lalaban tayo, anak. Bulong ko. Kahit na sa loob-loob ko, pakiramdam ko ay talong-talo na ako. Lalaban tayo hanggang kamatayan. Nakatingin si Ara sa salamin ng tokador ni Myra. Halos hindi niya makilala ang babaeng nakabalik sa kanya. Wala na ang Ara na laging nakapustura ng pambahay, na laging amoy sibuyas at laging nakapusod ang buhok para hindi makasagabal sa gawaing bahay. Ngayon, nakalugay ang kanyang mahaba at bagsak na buhok. Suot niya ang isang eleganteng itim na bestida na hiniram niya kay Myra. Simple pero fit na fit sa katawan niya, nagpapalabas ng kurba na matagal na niyang itinago sa ilalim ng maluluwang na t-shirt. Kumuha siya ng lipstick. Pula. Kasing pula ng dugo. Kasing pula ng galit na nag-aalab sa dibdib niya. Dahan-dahan niyang ipinahid ito sa kanyang mga labi. Para ito sa lahat ng beses na pinaluhan niyo ako. Bulong niya sa sarili. Para sa lahat ng beses na pinaramdam niyo na wala akong halaga. Isinara niya ang takip ng lipstick. Parang tunog ng baril na ikinasa. Kinuha niya ang kanyang handbag. Sa loob, naroon ang USB na bigay ni Rolly at ang printout ng mga pekeng dokumento. Ito ang bala niya. Lumabas siya ng kwarto. Nakaupo sa sofa si Lina, nanonood ng cartoons kasama si Myra. Mami, ang ganda mo po. Sigaw ni Lina sabay takbo para yumakap sa kanya. Lumuhod si Ara para pantayan ang anak. Niyakap niya ito ng mahigpit. Nilalanghap ang amoy ng bata. Ito ang lakas niya. Ito ang dahilan kung bakit hindi siya pwedeng matalo ngayong gabi. Lina, makinig ka kay Mami ha? Malambing na sabi ni Ara, hinahaplos ang buhok ng anak. Dito ka muna kay Tita Myra. Matulog ka ng maaga. Pagbalik ni Mami bukas, ipapangako ko sa'yo, magiging maayos na ang lahat. Opo, Mami. Love you, sagot ni Lina. Tumayo si Ra at tumingin kay Myra.
Tumangulang ang kaibigan niya. Ang mga mata ay puno ng suporta at pag-aalala. Ingat ka, Ara. Nasa speed dial ako. Isang text mo lang, susugod kami ni Rolly kasama ng pulis na, sabi ni Myra. Salamat, Myra, sagot ni Ara. Huminga siya ng malalim. Pero sa gabing ito, ako muna. Ako muna ang tatapos nito. Pagbaba ni Ara ng taxi sa tapat ng bahay nila Marco, biglang bumigat ang hangin. Pamilyar na pamilyar ang gate na ito. Dito siya laging nag-aabang noon. Kay Marco kapag gabi. Dito siya laging umiiyak kapag inaaway siya ni Elena. Pero ngayon, ibang Ara na ang papasok. Pinindot niya ang doorbell. Rinig niya ang tawanan mula sa loob. Masaya sila. Siguro iniisip nila na nakuha na nila ang gusto nila. Siguro iniisip nila na darating si Ara na nakayuko, humihingi ng tawad at handang pumirma ng kahit ano. Bumukas ang pinto. Ang katulong nila ang nagbukas. Nanlaki ang mata nito nang makita si Ara. Ma'am Ara? Gulat na bati ng katulong. Ang ganda niyo po. Hindi ngumiti si Ara. Tumangulang siya at dire-diretsyong pumasok. Ang tunog ng kanyang high heels sa tiles ay umalingaw-ngaw sa buong sala. Click, click, click. Tumahimik ang tawanan. Nasa dining area sila. Nandoon si Elena, nakaupo sa kabisera na parang reyna. Nandoon si Attorney Gozon, ang family lawyer kuno. Nandoon si Tita Baby, ang tsismosang kapatid ni Elena. At nandoon si Marco. Sabay-sabay silang lumingon. Kitang-kita ni Ara ang pagkabigla sa mukha ni Elena. Saglit na nawala ang poise nito. Hindi ito ang Ara na inaasahan niya. Si Marco naman ay napatayo, nakanganga. Parang nakakita ng multo, pero multo na sobrang ganda. Ara, utal ni Marco. Agad na nakabawi si Elena. Tumayo ito at pinalitan ng plastik ng ngiti ang pagkagulat. Hija, nandito ka na pala. Sigaw ni Elena. Lumapit para sana humalik sa pisngi, pero nanatiling nakatayo ng tuwid si Ara. Hindi gumagalaw, kaya napilitan si Elena na huminto sa ere. Halika, upo ka. Hinihintay ka namin. Tumingin si Ara sa paligid. Ang mesa ay puno ng pagkain. May mga bulaklak, may mamahaling wine, isang setup, isang entablado para sa kanyang pagbitay. Salamat, Elena. Malamig na sagot ni Ara. Hindi na, Mama. Elena na lang. Napataas ang kilay ni Elena sa kawalan ng galang, pero pinili nitong palampasin muna. Kailangan nila ang pirma. Lumapit si Marco kay Ara. Amoy alak na ito ng kaunti at halatang kinakabahan. Babe! Sabi ni Marco. Pilit na pinapalambing ang boses. Buti umuwi ka na. Miss na kita. Miss ka na namin. Akmang yayakapin siya ni Marco. Itataas na sana nito ang mga braso para ikulong siya sa isang yakap na puno ng kasinungalingan. Pero mabilis na umiwas si Ara. Humakbang siya paatras at tinapik ang braso ni Marco para ilayo ito. Natigilan si Marco. Napahiya sa harap ng mga bisita. Lumapit si Ara sa kanyang mukha. Sobrang lapit na naaamoy niya ang takot sa hininga ng asawa. Tumingin siya ng diretso sa mata ni Marco. Ang mga mata ni Ara ay walang luha, walang awa, puro apoy. Huwag mo akong hawakan, bulong ni Ara. Sapat lang para marinig ni Marco pero hindi ng iba. Babe, anong problema? Pabulong ding tanong ni Marco. Namumutla. Nandito si attorney. Huwag kang gumawa ng eksena. Ngumiti si Ara. Isang nangiting nakakakilabot. Inilapit niya ang bibig sa tainga ni Marco. Eksena? Bulong ni Ara. Marco, huwag kang mag-alala. Umupo ka na. Hindi pa nagsisimula ang palabas ko. Iniwan niya si Marco na nakatulala at nanginginig ang tuhod habang naglakad siya patungo sa upuan sa tapat ni Elena. Taas noo, handa nang sunugin ang kaharian ng kanyang biyenan. Tahimik ang hapagkainan.
Tanging ang pagtama ng mga kubyerto sa porselanang plato ang naririnig. Nakaupo si Ra sa tapat ni Elena. Hindi niya ginalaw ang pagkain sa harap niya. Pinagmasdan lang niya kung paano hiwain ni Elena ang steak ng may diin. Parang hinihiwa nito ang huling pag-asa ni Ara na makawala sa kanila. "Kumain ka, Hija!" Basag ni Tita Baby sa katahimikan. Ang boses nito ay matinis at puno ng kaplastikan. "Imported yang steak. Sayang naman kung tititigan mo lang." Ngumiti ng tipid si Ara. "Busog pa po ako, tita. Hinihintay ko lang ang sasabihin ni Elena." Napatigil si Elena sa pagnguya. Ibinaba nito ang tinidor at kutsilyo at pinunasan ng bibig gamit ang napkin. "Diretsahan na pala ang gusto mo," sabi ni Elena. Tumango ito kay Marco. Mabilis na kumilos si Marco. Mula sa ilalim ng mesa, inilabas niya ang folder na kanina pa pinag-usapan nila. Inilapag niya ito sa harap ni Ara, kasama ang isang mamahaling ballpen. "Babe," panimula ni Marco, nanginginig ang boses. "Alam mo naman na mahal natin si Lina, di ba? Gusto nating siguraduhin ang future niya." Binuksan ni Ara ang folder. Isang dokumento ang bumungad sa kanya, puno ng legalese o mga salitang mahirap intindihin para sa ordinaryong tao. Pero hindi tanga si Ara. Nakita niya agad ang mga salitang authority to dispose at power of attorney. "Ano to?" tanong ni Ara, kunwari naguguluhan. Sumabat si Attorney Gozon, inaayos ang kanyang salamin. "Ah, Mrs. Santos, standard document lang yan para sa Educational Trust Fund. Kailangan lang nating ilipat ang ilang assets. Specifically, yung lupa mo sa probinsya, sa isang trust fund para lumaki ang interes. Para kay Lina." Tumingin si Ara kay Elena. Nakangiti ang biyenan niya, isang nangiting matamis pero nakakalason. "Pirmahan mo na, Ara," malambing na sabi ni Elena. "Regalo ko na yan sa apo ko. Ako na ang magbabayad ng monthly niyan. Kailangan lang ang lupa mo as initial bond." Sayang ang offer ng insurance company. Bukas na ang deadline. Napatingin si Ara kay Marco. "Totoo ba to, Marco?" tanong niya. Binibigyan niya ng huling pagkakataon ang asawa niya. Huling pagkakataon na magpakalalaki at sabihin ang totoo. Pero umiwas ng tingin si Marco. Oo, babe," sagot nito. Nakatingin sa sahig. "Para to kay Lina. Pirmahan mo na please, para magkaayos na tayo." Bumuntong hininga si Ara. Ang sakit. Kahit alam na niya ang totoo, ang marinig mismo sa bibig ni Marco ang kasinungalingan ay parang punyal na ibinaon sa likod niya. Ipinagkanulo na naman siya nito. Ibinenta na naman siya nito para sa nanay niya. Dahan-dahang kinuha ni Ara ang ballpen. Nanlaki ang mga mata ni Elena sa tuwa. Halos mapatayo ito sa upuan. Akala niya nanalo na siya. Hinawakan ni Ara ang papel. Akmang pipirma na siya, pero bigla siyang tumigil. "Wait!" sabi ni Ara. Ibinaba niya ang ballpen. "Bago ko pirmahan to, may gusto muna akong ipakita sa inyo." Tumayo si Ara. Bitbit ang kanyang bag. Naglakad siya papunta sa malaking smart TV na nasa dingding ng dining area. "Anong ginagawa mo?" Iritadong tanong ni Elena. "Ara, huwag mo nang patagalin. Pumirma ka na." "Sandali lang po, Elena," sagot ni Ara, kalmado, pero may awtoridad. Video presentation ito para sa happy family natin. Kinuha ni Ara ang remote. Mabilis niyang ikinonekta ang kanyang cellphone sa TV via screen mirroring. Nagkatinginan si Marco at Elena. Kinakabahan si Marco, pero si Elena ay naiinis lang. "Ano bang kaartehan to?" bulong ni Tita Baby. Humarap si Ara sa kanila. Nakatayo siya sa tabi ng TV, parang isang guro na magtuturo ng leksyon sa mga pasaway na estudyante. Kumuha siya ng kutsara at tinapik ito nang marahan sa isang baso ng tubig na nasa side table. Ting! 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 Nakuha niya ang atensyon ng lahat, kahit ang mga katulong sa kusina ay sumilip. "Alam niyo," panimula ni Ara,
Ang boses ay matatag at malinaw. Sabi nila, ang pamilya ang dapat na sandalan mo. Ang pamilya ang huling taong tatalikod sa'yo. Tumingin siya ng diretso kay Marco. Pero paano kung ang pamilya mo ay sila palang uubos sa'yo? Kumunot ang noo ni Elena. Ano bang pinagsasasabi mong babae ka? Lasing ka ba? Ngumiti si Ara. Isang nangiting puno ng pait at tagumpay. Huwag kayong mag-alala, Ma'am Elena, sabi ni Ara. At sa pagkakataong ito, puno ng sarkasmo ang pagtawag niya ng ma'am. Hindi ako lasing. Gising na gising ako. At gusto ko, magising na rin kayong lahat. Pinindot ni Ara ang play sa kanyang cellphone. Ang malaking TV sa likod niya ay umilaw. Hindi litrato ni Lina ang lumabas. Hindi video ng kasal nila ni Marco. Ang bumungad sa 65-inch na screen ay ang CCTV footage ng isang VIP room sa casino. Malinaw na malinaw ang mukha ni Elena, humahalakhak habang nagsusugal. At sa tabi niya, malinaw na malinaw ang mukha ni Marco, nag-aabot ng pera. Nanigas si Elena sa kanyang upuan. Nalaglag ang hawak na tinidor ni Marco. Sa video, narinig ang boses ni Elena na umalingaw-ngaw sa buong dining room. Tanga naman niyang asawa mo. Hindi niya mapapansin na nawawala ang titulo ng lupa. Napasinghap si Tita Baby. Napahawak sa bibig si Attorney Gozon. Tumingin si Ara kay Elena na ngayon ay namumutla at parang mauubusan ng hininga. Ngayon, sabi ni Ara, ang boses ay malamig pa sa yelo. Ipaliwanag niyo sa akin kung anong klaseng educational plan ang nilalaro sa casino. Napuno ng matinis na tili ni Elena ang buong dining room. Patayin mo yan. Sinungaling. Edited yan. Sira ang ulo ng babaeng to. Sigaw ni Elena habang nagkakandara pang tumayo para agawin ang remote kay Ara. Pero mabilis si Ara. Umatras siya at inihagis ang remote sa sofa, malayo sa abot ng biyanan niya. Humarang si Marco sa gitna, pero hindi para protektahan si Ara, kundi para pigilan ang nanay niya na mag-hysterical. Ma, tama na. Awat ni Marco, pero tinulak lang siya ni Elena. Humarap si Ara sa mga bisita na ngayon ay gulat na gulat. Si Attorney Gozon ay namumutla habang nakatingin sa screen kung saan nakapos pa rin ang mukha ni Marco na nag-aabot ng pera sa casino. Si Tita Baby naman ay nakatakip ng bibig, hindi makapaniwala sa perfect family na bumabagsak sa harap niya. Hindi yan edited, kalmadong sabi ni Ara. Binuksan niya ang kanyang bag at inilabas ang makapal na tumpok ng papel. Ang mga ebidensyang na-print niya. Ibinagsak niya ang mga papel sa gitna ng hapagkainan, sa ibabaw ng lechon at mga mamahaling pinggan. Balg, tumalsik ang ilang butil ng kanin at sauce. Walang gumalaw. Ayan, turo ni Ara sa mga papel. Bank statements, withdrawal slips, at ang loan agreement sa Dragon Pearl Financing na may pirma ko. Tumingin si Ara kay Attorney Gozon. Attorney, kayo po ang eksperto. Pakicheck nga po kung yan ang pirma ko. Hamon ni Ara. Dahil sa pagkakaalam ko, nasa bahay ako nag-aalaga ng anak ko. Noong araw na, pinirmahan ko daw yan sa opisina ng loan shark. Dahan-dahang kinuha ni Attorney Gozon ang papel. Tiningnan niya ito. Tapos tumingin kay Marco. Marco! Seryosong sabi ng abogado. Forgery ito. Falsification of public documents. At kung ginamit niyo ang titulo ng lupa bilang collateral, nang walang pahintulot ng asawa mo. Estafa yan. Bumagsak si Marcos sa kanyang upuan. Napahawak siya sa ulo, parang batang nahuli na nangupit. Babe, aray... Garalgal ang boses ni Marco. Tumingala ito kay Ara. Puno ng luha ang mga mata. Please, pag-usapan natin to. Huwag dito. Huwag sa harap nila. Napilitan lang ako. Si Mama kasi... Si Mama ang nagtulak sa akin. Natawa si Ara ng mapakla. Si Mama, ulit ni Ara. Hanggang ngayon ba naman, Marco? Sa likod pa rin ng nanay mo ikaw magtatago? Lumapit si Ara kay Marco. Nakita niya kung paano nanginig ang asawa niya.
Dati, takot na takot siyang mawala ang lalaking ito. Ngayon, ni katiting na pagmamahal, wala na siyang maramdaman. Ikaw ang asawa ko, Marco. Ikaw ang dapat nakakampi ko. Pero anong ginawa mo? Ninakaw mo ang pera para sa pag-aaral ni Lina. Ang kaisa-isa mong anak. Nabitawan ni Marco ang tingin kay Ara. Ang bigat ng katotohanan ay dumagan sa buong kwarto. Kinain niyo ang kinabukasan ng anak ko para ipangsugal. Sigaw ni Ara. At sa unang pagkakataon ngayong gabi, tumulo ang luha niya. Hindi dahil sa sakit, kundi sa tindi ng galit. Biglang sumugod si Elena. Mula sa likuran ni Marco, sinubukan niyang sabunutan si Ara. Walang hiya ka! Wala kang utang na loob! Sigaw ni Elena, namumula ang muka, litaw ang mga ugat sa leeg. Matapos kitang patirahin sa pamamahay ko, ito ang igaganti mo? Pero bago pa man dumapo ang kamay ni Elena, nasalo na ito ni Ara. Mahigpit ang hawak ni Ara sa pulso ng biyanan niya. Ramdam niya ang panginginig ng matanda. Tinitigan niya ito sa mata. Ang mga matang dati ay kinatatakutan niya. Ngayon ay mukhang desperada na lang. At luma. Wala akong utang na loob sa'yo, Elena. Mariing sabi ni Ara. Dahil bawat subo, bawat patak ng kuryente, at bawat luho mo sa bahay na to, ako ang nagbayad. Binitawan niya ng padabog ang kamay ni Elena. Muntik nang matumba ang matanda. Napakapit lang ito sa gilid ng mesa. Inayos ni Ara ang kanyang damit. Huminga siya ng malalim. Pinalalaya ang huling bigat sa dibdib niya. Attorney Gozon, baling ni Ara sa abogado. Bilang witness ko kayo ngayon, hindi ko pipirmahan ang authority to sell na yan. Kinuha ni Ara ang folder na inabot ni Marco kanina. Pinunit niya ito sa gitna. Rip! At pinunit ulit hanggang sa maging pira-piraso. Isinaboy niya ang mga papel sa mukha ni Marco. Tapos na tayo, Marco, sabi ni Ara. Bukas na bukas, makakatanggap ka ng demand letter mula sa abogado ko, annulment, at kasong kriminal para sa inyong dalawa ng nanay mo. Ara, huwag! Sigaw ni Marco, akmang luluhod at yayakap sa binti ni Ara. Makukulong si Mama, makukulong ako, maawa ka sa amin. Umatras si Ara. Tiningnan niya ang asawa niya na nakaluhod sa sahig, puno ng konfeti ng pinunit na papel. Sana naisip niyo yan bago niyo ninakawan ang sarili niyong pamilya, sagot ni Ara. Sa sandaling iyon, umalingaw-ngaw ang tunog ng sirena ng pulis sa labas ng bahay. Ang ilaw na pula at asul ay sumilip sa bintana. Humalo sa ilaw ng chandelier. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Napahawak siya sa dibdib niya, parang aatakihin sa puso. Pulis? Tumawag ka ng pulis? Tumingin si Ara sa pinto. May kumatok ng malakas. Pulis! Buksan niyo to! Humarap si Ara kina Elena at Marco sa huling pagkakataon. Huwag kayong mag-alala, sabi ni Ara habang naglalakad papunta sa pinto para pagbuksan ang mga otoridad. Sinigurado kong VIP treatment din ang makukuha niyo sa presinto. Parang nasa ilalim ng tubig si Marco. Rinig niya ang mga boses pero malabo. Rinig niya ang ingay ng sirena, ang tili ng kanyang ina, at ang mabibigat na yabag ng mga botas sa sahig, pero parang ang layo-layo ng mga ito. Ang tanging malinaw lang sa kanya ay ang malamig na bakal na dumapo sa kanyang mga pulso. Click! Ang tunog ng posas, ang tunog ng katapusan ng kanyang kalayaan. Mr. Marco Santos, inaaresto ka namin para sa kasong falsification of public documents at estafa base sa reklamong isinampa ng asawa mo. Napatingin si Marco sa pulis na nasa harap niya. Malaki ang katawan nito, seryoso ang mukha, walang awa. Sir, teka lang po, nauutal na sabi ni Marco. Pwede naman po itong pag-usapan. Family matter lang po ito. Lumingon siya sa paligid, naghahanap ng kakampi. Si Attorney Gozon ay nasa gilid, kausap ang isa pang pulis habang umiiling-iling.
Halatang nililinis na nito ang pangalan niya. Si Tita Baby ay nakasiksik sa sulok, hawak ang cellphone at nagvi-video. Malamang ay para i-post sa group chat ng pamilya. Walang gustong tumulong sa kanya. Bitawan niyo ako. Masakit ang dibdib ko. Aatakihin ako sa puso. Napalingon si Marco sa sigaw na yon. Nakita niya si Mama Elena. 2 pulis ang humahawak sa kanya. Nagpupumiglas ang matanda, na akting na hinihingal at humahawak sa dibdib. Ma! Tawag ni Marco. Akmang lalapit siya pero pinigilan siya ng pulis na may hawak sa kanya. Officer, parang awa niyo na. Sigaw ni Elena. Ang luha ay humahalo sa makapal niyang make-up na ngayon ay burado na. Wala akong kinalaman dito. Matanda na ako, ang anak ko. Si Marco ang nagpapirma niyan. Siya ang may pakana ng lahat. Natigilan si Marco. Para siyang sinampal ng napakalakas. Mas masakit pa sa posas. Mas masakit pa sa pagkawala ng lupa. Tinitigan niya ang nanay niya. Ang nanay na sinunod niya sa lahat ng bagay. Ang nanay na pinili niya kaysa sa sarili niyang asawa at anak. Tinuturo siya nito ngayon. Ma, bulong ni Marco. Basag ang boses. Ma, para sa'yo to lahat. Para mabayaran ang utang mo sa kasino. Sinungaling, bulyaw ni Elena. Adik ka sa sugal. Dinamay mo lang ako. Officer, hulihin niyo siya. Inosente ako. Bumagsak ang balikat ni Marco. Naramdaman niya ang pagtulo ng luha sa kanyang pisngi. Hindi dahil sa takot, kundi sa matinding pagsisisi. Tama si Ara. Tama si Ara sa simula pa lang. Ginamit lang siya. At ngayong lumubog na ang barko, siya ang ginawang pambara sa butas. Sa gitna ng kaguluhan, hinanap ng mga mata ni Marco si Ara. Nakatayo si Ara sa may pintuan, tapos na itong makipag-usap sa hepe ng mga pulis. Kalmado ito, walang bahid ng awa sa mukha. Ara, sigaw ni Marco. Ara, tulungan mo ako. Asawa mo ako. Lumingon si Ara. Sa sandaling iyon, umasa si Marco. Umasa siya. Nababalik ang dating Ara. Ang Ara na malambot ang puso. Ang Ara na laging nagpapatawad. Ang Ara na mahal siya. Naglakad si Ara palapit sa kanya. Nabuhayan ng loob si Marco. Babe, alam kong galit ka lang. Iurong mo na to. Please, magbabago ako. Ipapangako ko. Lalayo na tayo kay Mama. Tumigil si Ara sa tapat niya. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa. Tiningnan ng posas sa kamay niya, ang gusot niyang damit, at ang luha ang mukha niya. Huli na, Marco. Mahinahong sabi ni Ara. Ibinigay ko na sa iyo ang lahat ng pagkakataon. Ilang taon kitang hinintay na maging asawa at ama. Pero hanggang sa huli, naging anak ka lang ni Elena. Ara, please. Hagulgol ni Marco. Lumapit si Ara sa kanyang tainga. Tandaan mo ang gabing to, Marco. Bulong ni Ara. Hindi ako ang sumira sa'yo. Ikaw ang sumira sa sarili mo noong araw na pinili mong nakawin ang kinabukasan ng anak natin. Umatras si Ara. Tumalikod siya at naglakad palabas ng pinto. Dalhin na sila. Utos ng opisyal. Hinila na ng mga pulis si Marco palabas. Hinila na rin si Elena na nagwawala pa rin at sumisigaw ng mga sumpa. Habang isinasakay siya sa likod ng police mobile, nakita ni Marco si Ara na sumakay sa isang naghihintay na taxi. Hindi ito lumingon. Ni isang sulyap. Umarangkada ang taxi palayo. Naiwan si Marco sa loob ng masikip at madilim na mobile. Sa kabila ng harang na bakal, naririnig niya ang nanay niya na minumura siya. Walang kwenta kang anak. Hinayaan mong mangyari ito sa akin. Napapikit si Marco. Isinandal niya ang ulo sa malamig na bintana. Wala na ang bahay, wala na ang lupa, wala na ang pera. At ang mas masakit, wala na ang nag-iisang babaeng totoong nagmahal sa kanya. Ang dilim sa labas ay tila bumalot sa buong pagkatao niya. At sa gitna ng ingay ng sirena, naramdaman ni Marco ang nakabibinging katahimikan ng pag-iisa. 1 taon. 1 taon na ang nakalipas
Mula noong gabing puno ng sigawan, sirena at mga basag na pangarap, huminga ng malalim si Ara. Nalanghap niya ang amoy ng vanilla, tinunaw na butter, at bagong hurnong tinapay. Wala na ang amoy ng lumang sigarilyo ni Elena. Wala na ang amoy ng alak ni Marco. Binuksan niya ang oven. Ang init na sumalubong sa kanya ay hindi nakakapaso, kundi nakakaginhawa. Ito ang init ng kanyang bagong simula. "Order up!" Masiglang sigaw ni Ara. Inilapag niya ang tray ng ensaymada sa counter ng kanyang maliit na bakery. Ara's Kitchen ang nakalagay sa sign sa labas. Maliit lang ito, pero sa kanya, walang kahati, walang nagdidikta. Bumukas ang pinto at tumunog ang maliit na kampanilya. Pumasok ang isang kartero. "Ma'am Ara, may sulat po galing sa korte," sabi ng mamang kartero sabay abot ng isang puting envelope. Pinunasan ni Ara ang kanyang mga kamay sa kanyang apron. Kinuha niya ang sulat. Alam na niya kung ano ito, pero mabilis pa rin ang tibok ng puso niya. Umupo siya sa isang bakanteng mesa sa tabi ng bintana. Dahan-dahan niyang pinunit ang selyo. Binuklat niya ang dokumento. Decree of Nullity of Marriage, Final and Executory. Napapikit si Ara. Tapos na. Wala nang kasal na nagtatali sa kanya sa isang taong hindi marunong magpahalaga. Wala nang apelidong Santos na nagpapaalala sa kanya ng pang-aabuso. Malaya na siya. Nabalitaan niya mula kay Myra na napatunayang guilty si Elena sa ilang kaso ng panloloko sa kasino at kasalukuyan itong nagbubuno ng sentensya habang baon sa utang ang mga ari-arian nito. Si Marco naman ay nasa probation, nagtatrabaho bilang kargador sa palengke at tinakwil na ng mga kamag-anak nila. Pero hindi na yon mahalaga kay Ara. Ang galit sa puso niya ay napalitan na ng kapayapaan. Hindi niya kailangang gumanti araw-araw. Ang tagumpay niya ngayon ang pinakamatamis na ganti. "Mami!" Napalingon si Ara sa pinto. Pumasok ang kanyang anak na si Lina. Suot ang school uniform at may malaking nanangiti sa labi. Kasunod nito si Myra na sumundo sa bata sa school. "Mommy, look! I got a star!" Pagmamalaki ni Lina habang ipinapakita ang selyo sa kamay nito. Lumuhod si Ara at niyakap ng mahigpit ang anak. "Ang galing naman ng baby ko!" "Ara, nakuha mo na ba?" Tanong ni Myra. Nakatingin sa dokumento sa mesa. Tumango si Ara at ngumiti. Isang totoong nangiti na abot hanggang mata. "Oo, Myra. Tapos na ang laban." "Mabuti naman," sagot ni Myra. "O siya, kain na tayo. Gutom na ang inaanak ko." Tumayo si Ara at naghanda ng merienda. Inilatag niya ang pagkain sa mesa. Spaghetti, fried chicken, at ang paboritong cake ni Lina. Umupo silang tatlo. Napatingin si Ara sa paligid. Nasa loob sila ng isang magandang bakery. Naka-aircon, nakaupo sa komportableng upuan, kumakain ng masarap na pagkain. Biglang pumasok sa isip niya ang imahe nila ni Lina noong nakaraang taon. Nakaupo sa bangkito, sa tabi ng basurahan, sa mainit na kusina ng hotel, habang pinagtatabuyan ni Elena. Napaluha si Ara. "Mami, bakit po kayo umiiyak?" Nag-aalalang tanong ni Lina. "Masakit po ba ang tummy niyo?" Umiling si Ara at pinahid ang luha. Hinawakan niya ang kamay ng anak. "Hindi anak," sagot niya. "Masaya lang si Mami kasi ngayon, hindi na natin kailangang kumain sa kusina. Hindi na natin kailangang yumuko kahit kanino." Kumain sila ng may tawanan. Ang tunog ng halakhak ni Lina ay musika sa pandinig ni Ara. Sa labas, nagsimulang bumuhos ang ulan. Tumingin si Ara sa bintana. Dati, ang ulan ay nagpapalungkot sa kanya. Naalala niya ang gabing lumaya sila na walang masisilungan. Pero ngayon, habang pinagmamasdan niya ang mga patak ng tubig sa salamin, iba ang nararamdaman niya. Ang ulan ay naghuhugas. Nililinis nito ang lahat ng dumi ng kahapon. Nakita niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Wala na ang takot sa kanyang mga mata.
Ang nakikita niya ay isang babaeng dumaan sa apoy pero hindi nasunog. Isang inang handang gawin ang lahat para sa anak. Isang reynang bumuo ng sarili niyang kaharian mula sa abo. Uminom siya ng kape at sumandal sa upuan. Salamat! Bulong niya sa sarili. Hindi para sa ibang tao, kundi para sa ara ng nakaraan na nagkaroon ng tapang na umalis. Salamat dahil hindi ka sumuko. Niyakap niya si Lina habang sabay silang nanonood sa pagtila ng ulan at pagsilip ng bahagyang liwanag ng araw mula sa mga ulap. Ito ang kanyang bagong simula. At sa pagkakataong ito, siya na ang may hawak ng pluma para isulat ang sarili niyang kwento.